Sa loob lang ng mahigit na isang taon, halos 3,000 mga suspected illegal rooming houses na ang naireklamo sa Toronto. Ibig sabihin nito, libo-libong mga tao ang nakatira sa mga kwarto na hindi siguradong pasado sa fire code, overcrowding rules o basic safety. Maraming pumapatol dahil pasok sa budget. Pero sapat ba ang batas para proteksyonan ang mga tenant at mga landlord? Rooming houses o yung mga multi-tenant houses are low-cost rentals where people can rent a single room and share the kitchen or bathroom with others. Legal sila sa ibang bahagi ng Toronto pero bawal sa iba, kaya marami ang palihim na nag-ooperate. Noong nakaraang March 31, 2024, naglabas ang Toronto ng Citywide Multi-Tenant Houses Bylaw, Chapter 575, na pumayag sa rooming houses kahit saan sa syudad, kapalit ng lisensya, inspections at grants para makapag-renovate ang landlord nang hindi tinataasan ng renta. Immigrants sa Canada ang sanay sa siksikan. Mga shared rooms, basement units na kulang sa liwanag, espasyo at paminsan safety. Madami din naman ang tanggap na kung lilipat ka sa Canada, kasama na dyan ang pagsunod sa mga patakaran. Bayad ng tamang pamasahe, maayos na tenancy papers at mga lisensya. Hindi perfect ang sistema, pero kung lahat nag-shortcut, babalik tayo sa gulo at kawalan ng tiwala na iniwan natin sa Pilipinas. Karapatan ng lahat ang ligtas, maayos at dignified na housing. Tiningnan ko kung anong makakalap ng AI tungkol sa issue. May batas na mula 2024 pero sa loob lang ng mahigit na isang taon, halos 3,000 mga reklamo na agad. Ano kaya ang sinasabi nito tungkol sa talas ng batas, sa proteksyon ng mga paupahan, at sa kung anong klaseng lugar nahuhubog ang Toronto?